Amen. Good morning po sa lahat. Isa pa nagpalang linggo po sa ating lahat. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Happy Sunday po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga nanonood. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sige po, before we start, let's acknowledge the presence of God. Father God, we thank you, Panginoon, sa umagang ito. Pagpalain nga po ninyo, Lord, ang araw na ito. Lahat po ng mga nanonood, patuloy nga pong mapagpala. Lord, lahat po ng gagawin namin, Panginoon, dinidedicate po namin sa iyo. Lord God, mula sa pagpuri, Lord God, sa pakikinig ng Word of God, patuloy mo nga pong punuin, Lord God, ang aming mga puso. And Lord God, naniniwala kami na meron kang matinding gagawin, Lord God, sa aming mga buhay. Maraming salamat po. We speak blessing, victory, in the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen. Hallelujah. Come on, let's praise God.
purihin po, Panginoon. Magandang magandang umaga po sa lahat. God bless you sa ating mga tiga-subaybay ng Revelation TV. At siyempre po, hindi po nagbabago ang ating Panginoon na kung saan ay lagi na lang po siyang nagpapadala ng mga mensahe sa ating kapanahunan upang tayo po ay hindi mag-alala, mapagabang sapagkat tunay nga po ang kapanahunan ngayon ay hindi na po siya gaanong mainam. Kasi sabi nga po ng Biblia ay meron po kanya-kanyang panahon ang bawat pagkakataon. Hallelujah! Malinaw po sinabi ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1, in everything under heaven is there is a season and there is time. Kaya this morning ang ating pong i-discuss o ituturo ay ito pong tinatawag gifts of time. Marami pong binigay na regalo dito sa atin, pero ang masasabi kong pinakamahalaga ay ang panahon. Nagbigay po siya ng gifts of healing kapag para tayo may sakit, tayo po ay hindi mananatiling may sakit. Pagagalingin tayo ng Panginoon. Hallelujah! Kaya sa umaga nito ay didiscuss po natin ang bagay niya. At kung titignan po natin ay yung pong gifts of pinatag na gifts of serving, ay tayo po ay nakapagsuserve sa Panginoon. Glory to God. Kaya ito po ay ating samantalahin sa ating buhay, ang pagsuserve. Glory to Jesus. At yung siyempre po ay isa yung gift of life. Isipin po tayo ng Panginoon ng regalo ng buhay. So, marami po, pag when I say gift of life, binigyan ng araw para ito'y makapagpapala sa ating lusugan, diwanan para makakita tayo. Buhay po yan tapos nagbibigay ng Diyos sa mga halaman, tumubo para may makain tayo, yung dagat, isda, gifts po yan galing sa Panginoon. Dinapangasa po natin lahat yan. Hallelujah! So, ganun po kabuti ang Diyos. Kaya nga, yung gifts of prayer, alam mo po, pagka tayo po ay may mga suliranin, binigyan tayo ng Diyos na regalo ng pananalangin na hindi natin, hallelujah, ay mahirap makita ng Diyos. Ang panalangin ay napaka-gandang regalo ng Diyos kaya ang Diyos ay sinlayo lamang ng panalangin. Lalo na po yung the Holy Spirit, regalo siya ng Diyos atin. Sabi nga ng Panginoong Hesus, ako'y aalis at merong ay padadala sa inyo na may makakatulong. Regalo po yun. Hallelujah. Pero, so ito, ipopokus po ako doon the gifts of time. Yung pong time ay ang masasabi ko, ito yung pinakadakilang regalo ng Diyos sa atin. Maliban nga po yung kanyang sarili, binigyan niya ang bugtong na anak, regalo tayo maligtas. Pero alam niyo po, lahat ng bagay po yan ay may time po. Kaya masasabi ko, the greatest gift is time. Bagamat ang sabi natin, the greatest gift is yung tinatawag na salvation. Pero alam niyo po, ligtas na tayo kung may regalo na tinanggap natin sa Panginoon. Pero yung time po ay hindi po siya habang panahon sa atin, lalo na dito sa lupa. Kaya nga, sa bagay ito ay unawain natin na kung saan natin ginugugol yung time na binigay ng Diyos sa atin. Hallelujah. Actually, doon sa Ecclesiastes chapter 12, hallelujah, ang sabi po ng Panginoon o si Haring Solomon sa Ecclesiastes 12 verse 1, sabi niya, alalahanin mong lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang araw at taon na puno ng kaguluhan, panahon hindi mo na madamang matamis mo buhay. Tingnan niyo po ang pangungusap ng pinakamatalino ng tao.
Verse 2, Ecclesiastes 12, alalahanin mo ang Diyos bago makupli ang sikat ng araw bago magdilim ang buwan, ito'y bago lambungan ng makapal na madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago lumihina ang iyong katawan, bago mahina ang iyong mga bisig, bago mawalang lakas ng iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin, bago lumabong ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya, sabi ng verse 4, bago ka mawala ng pandinig, alas di mo marinig ang ingay ng gilingan, huni ng mga ibon at hilig ng awitan. So kung babasahin niyo ang buong chapter 12, it's all about season and time. Ako ay nakapokus siya sa chapter 12, so yung buhay, kalusugan, no? Sa nangyayari sa'yo. Kaya this morning ay saglit ko pong i-explain at ma-encourage po kayo yung regalo po ng kapanahunan o time. Ang sabi nga ng Bible ay in His time, He makes all things beautiful in His time. So, ngayon po umaga, it's Sunday, it's time of worship. May ibig sabihin, sabi nga ng Panginoon, 6 na araw kayong gumawa at tingkang pang-7 ay panahon niya, nilibigay niya sa akin ng pang-7 araw. Marami po siya, isa sa kumpanya, sa trabaho. Magtatrabaho ka, tagating ng hapon, 5, magre-retiro ka na. May certain time lang po sa tulog. Hallelujah, hindi lang pwedeng hapon pa na natutulog ka. Sa pagkain, hindi naman habang maghapon kumakain ka. In everything, there is time, kapatid. Hallelujah. Sumakay ka ng aeroplano, hindi naman habang buhay nasa ipakawid ka. May time na maglalanding ka na. Ay sabi nga niya sa chapter 12, alalahanin mo ang Diyos sa iyong kapanahunan ng kabataan mo pa. Hallelujah. Na bago ika, lumabong yung mata, mabungi ang ipin, humina ang pandinig, yung tuhod mo hindi ka makalakad. So, si Solomon na nagsulat po niya ng Ecclesiastes 9, chapter 12, ay inobserve po niyang lahat-lahat ng bagay at nag-conclude siya sa last verse and last chapter po ng chapter 12. Ang kanyang conclusion, sabi niya, ang masasabi ko ay ito, sabi niya, ay matakot ka sa Diyos, sabi niya, sapagkat lahat ng ginawa mo ay ipagsusulit mo sa Panginoon. So, hindi pala binigyan tayo ng Diyos ng panahong mabuhay para wala lang. Meron pong purpose. Kaya yung mga tao ay patuloy po nating binabahaginan ng ganitong salita sapagkat marami pong tao nabuhay po sila pero hindi po nila nagamit sa kasakdalan ng paglilingkod sa Diyos na nagregalo ng oras sa kanilang buhay upang malwalhati ang Diyos na nagbigay noong lakas na yon. In my age, ako po ay 63 years old. Glory to God. Yung nagagawa ko po noong ako'y bata, hindi ko magawa ngayon. Like for example, ay yung pong magbuhat ng bibigat, ng isang supot ng semento, isang kabang bigas. No, ako'y bata-bata, kaya ko po. Pero ngayon, hallelujah. Marami na po ang nagbabawal. Sabi nga ng mga doktor, sa edad natin ganito, may mga buto natin, ganito, bla bla bla, hallelujah, hindi na pwedeng kumain ng kung ano-ano, dahil nga po yung certain puwersa ng ating katawan ay umabot na po siya sa tinatawag na may limitasyon po. So, madali sabi, lahat po ng ating ginagawa dito sa lupa ay meron pong a certain time lamang. Kaya masasabi ko, mapalad po yung mga kabataan. Nakita niyo po yung nagpaawit kanina. They are sa age, edad pong 20. Tayo ay 63. Binabawalan tayong lumabas sa pandemic na ito. Hallelujah. Mabagal na tayong sumampa sa jeep pag tayo sasakay. Nakakatuwa po talaga. Ingat po tayo pag upo sa pagkatunay nga po ay hallelujah, 80% na namamatay sa Amerika na matatanda ay natutumba lamang. Dahil nga yung tuhod po mahina. Hallelujah. Idagdag pang nung tayo bata-bata pag sinuot mo yung karayom, yung sinulid ay ngayon kahit isaan mo itapat,
Ang layo ng hirap po, nagsasalamin nga tayo. Mayroon po siyang hangganan, mga kapatid. Actually, maging ang regalong Diyos sa atin, yung mundong ito, mayroon po siyang hangganan. Ibig sabihin, lahat ng nakikita natin, temporal. Temporary po siya. Temporary siya. Sa eternal ay sa Diyos po yan. Like for example, nung makita po ni Moises yung nagliliyab na puno pero hindi nalulusaw, ano po makita natin doon? Himala po ba yon? Hindi po. Sapagkat sa Diyos, wala pong time. So yung apoy na nagliliyab sa puno, wala siyang time na ito ay maubos sapagkat ang Diyos po ay nandoon po siya. Hallelujah. So ngayon, pag tayo tumawid sa tinatawag na spiritual, hallelujah, wala pong time. Kaya tingnan nyo pag ang mga spiritual na bagay, hallelujah, masasabi natin himala. Mayroon mga agaw buhay. Actually, sa aking karanasan, death, talagang patay na po, pirmado na ng doktor sa Maynila, sa PGS, brain cancer, na talagang patay na po siya. Actually, nakabalot na ng kumot. Dadiretso na yan sa morgue. Pero, anong ipag-pray natin, nabuhay po siya. Ganun po siya. Himala ba yun? O ganun. So, maraming hindi makapag-explain po yan. Pero, sa kami na mga lingkod ng Diyos na pinag-aralan natin, tinatawag na spiritual realm. Hallelujah. Pag sinabi pong spiritual, hindi nakikita. Bigyan ko yung example. Sa spiritual darkness, kadiliman, sa demonic spiritual realm, sa lugar po ng demonic. Paano nagagawa po ng isang mangkukulam? Ipasok yung karayom, doon sa kinukulam na tao sa pamagitan po ng manika. Hallelujah. Kung ito po ay marami tayong mga karanasan. When I've been in somewhere in Visayas and Mindanao, sa ating pong mga karanasan sa gawain, sa simbahan, particularly yung tinatag nating Encounters God Retreat, may mga lumulutang sa mga tao sa ere. Tapos gumagapon na parang ahas na ibang mukha. Hindi mo sabing drama po yun, mga kapatid ko. May lalabas ang boses na ibang boses, babae yung tao pero boses lalaki, nagsasalita. Yung demonic po. So, paano po ma-explain po yan, mga kapatid? Actually, wag na lang natin ilalim. Baka sabihin nyo, sobra naman ito sinasabi ni Brother Rodel. Wag na lang natin ilalim. Sa loob ng bahay, pagkagising mo, hallelujah. Tapos makita mo, walang almusal, walang pagkain, magulo buhay. Tapos, yung kasama mo sa bahay, ay asawa mo, ay wala siyang pangarap, Tapos, yung mga anak, hindi umuwi, Tapos, mabalita mo, nakakulong, involved sa drugs, etc., blah, blah, blah. Hallelujah. Ano po yung nasa loob? Spirito po yan. Hindi nyo nakikita. Yung kahirapan, hindi na natigil yung kawalang pera, tatad ng utang, etc. Hallelujah. So, napakabigat po niya, mga kapatid ko. Spirit po siya. O, ganito na lang. Bakit sa lahi hindi naputol yung lahi ng mga diabetic, alta presyon, na mamatay na maaga, binabangungot? Problema po siya. Hallelujah. So, madali sabi, in spiritual darkness, o sabihin natin sa spiritual realm ng Pandiyos, sa Panginoon, kaya nga sinabi niya, dito sa lupa, may kapighatian kayo. Lakasan yung loob ninyo na pagtagumpayan ko, John 16:33. Sabihin, there's certain time. Sa Matthew 24, ang sabi ng mga alagad, Panginoon, kailan ka ba muling babalik? Kailan ang pagwakas ng time ng mundo? Kailan mawawasak ang mundo? Just look at this, Hallelujah. Ay sabi niya, makakaranas kayo ng mga malaking problema. Gutom, lindol, trahedya, kaguluhan, gera,
Enog na po tayo magmamangan. Ang gulo po ng mundo ngayon, yung namatay na negro o black Americans is yung George Floyd sa Amerika. Dapat sa Amerika lang po magulo. Ngayon po may rally sa Australia, sa London, sa lahat. Ang gulo po ngayon. Ako, nangangamba ako, no ho? Na magkaroon po ng civil war po dyan. Nahahati po ang Amerika ngayon. Sabi United States, ngayon po divided States of America. Nahahati po siya. Maging ang mga kapulisan, makita po nyo sa YouTube, mga interview, no, nagagalit po sa Presidente Trump nung sinabi niya, dominate, dominate, dominate. Sabi niya, pangunahan nyo, kayo yung dapat maghari dyan. Sabi niya, mahihina kayo mga governor dyan. Nasaktan po mga mayor, governor. Lalo na yung mga black mayor sa Amerika. So, yung tinatawag na discrimination. Ang gulo po ngayon, mga kapatid. Hallelujah. So, yun ang sinabi ng Panginoon sa Matthew 24. Kaya nga, sabi, in everything, there is season. Sa Genesis 2, the summary of creation. Tapos, in Genesis 2:15 to 24, yung time ng assignment binigay kay Adan at Eva. Napahamak sila kay Satanas. Pagdating sa Genesis 3, nagkaroon po ng tinatawag na nangako ang Diyos, ikaw babae, sabi niya, apakan mo ang ulo ng ahas na yan. Ito yung tinatawag na si Jesus, panganganak sa babae. Hallelujah. Nangyari po yun sa John 3, verse 3 to 16. So, unless a man be born in the Spirit, he cannot enter in the spiritual dimension. At binigay si Jesus sa John 3:16 upang lahat ng nasa darkness, kadiliman, sa buhay na kasalanan, tinawid tayo. Colossians 3, verse 1 to 3. Tinawid tayo from darkness to lightness. Dati tayo patay, ang sabi ngayon kayo binuhay. May certain time po, tapos binigyan tayo ng, hallelujah, the gifts of serving. Kaya sabi niya, habang ikay malakas, maglingkod ka, sabi ni Paul. Ang impact, binanggit ko kanina. Sabi niya, paano ka pa maglilingkod pag wala na? Kaya marami nagsasabi, hallelujah, mga kilala natin. Actually, maging ako, sabi ko, sana maaga ako nakapaglingkod o nakakilala sa Panginoon. Kasi po ako inaborn na ganyan in the age of 33. Hallelujah. So, may sabihin, yung edad kong 30 anyos pababa ay anong klaseng buhay po yun? Punong-puno ng bisyo, kasalanan, no? So, may sabihin, sayang po yun 30 anyos. Hallelujah. So, ngayon, ang sabi ng Lord sa Matthew 24 verse 8, sabi na, ang lahat ng yan ay pasimula pa lamang ng tinatawag na kapighatian o tribulation. Hallelujah. Pansinin natin, pumasok po ang pandemic ng coronavirus. Sa 2021, meron na naman pong banta o propesya mas matindi. Ang dadating na pandemic. Ang sabi ng mga lingkod ng Diyos na ating sinusuri kung may ito'y basihan. In 2021, mas matindi ang pandemic na mangyayari. Mayroong insektong kakagat sa tao at ang tao ay lalagnatin siya ng sobrang init, magpapantal-pantal ang katawan hanggang mamatay. Hallelujah. Ito naman ngayon ay itong virus na yan na kaya pinipilit na ipasok yung bakuna, pero ito ay masusing pinag-aaralan ng buong mundo, partikular ang Italia. Sila'y nagdududa sa bakuna na yan. Hallelujah. So tayong nasa Pilipinas, medyo tayo ay may pag-asa kasi may Pilipino nag-iimbento, ng bakuna para sa sarili natin. Pero kung kukunin yung bakuna sa Amerika, ang sabi nila, hindi ito makakabuti. Babawasan yung tao sa buong mundo. So, kung sasabihin natin, ano yung pinagsasabi ng pastor na ito? Na ako, kung ano pinagsasabihin? Hindi po, ang sabi ng Panginoon. Sa Matthew 24, basahin nyo, ang lahat ng ito ay dapat mangyari. Ang Panginoon pong nagsabi, hindi ako. Hindi po ako nagsabi. Inuulit ko lang po ang sinabi ng Panginoon sa Matthew 24. Kailangang maganap ang lahat ng ito. Bakit? Yun pong sinyalis kasi
ng alin? Ng kanyang muling pagbabalik. Kaya parang nararamdaman mo ngayon, hallelujah, parang nababanaag mo na ang pagbabalik ng Panginoon ay napaka-linaw. Kasi sabi niya, basahin po niyo, Matthew 24, hallelujah, sabi po niya sa verse 1, hallelujah, para magkaroon po kayo ng idea sa aking sinasabi. Glory to Jesus. Glory to God. Actually, sa verse 4, Matthew 24, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo, huwag kayong maligaw ninuman, sapagkat maraming paparito sa aking pangalan. Sabi niya, magsasabing sila ang Kristo, marami silang ililigaw. Ito, verse 6, makakarinig kayo ng mga alingaw-ngaw ng labanan, mga balita tungkol sa digmaan ng Syria. Alam niyo po yan, ng Iran. Alam niyo po ang aking sinasabi. Hallelujah. Huwag kayong mabagabag, dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kanyang kapwa bansa, para bagang yung, alam nyo na, yung Russia, yung China, yung India, yung bla bla bla. Hallelujah. Kapwa kaharian, magkakagutom. Lilindol, halos po buwan-buwan, linggo-linggo, may lindol sa buong mundo. Tapos, sabi niya, verse 8, ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Ibig sabihin, nag-i-start pa lamang po. Sa English po, birth pain. Ito po, sa mga panahong yan, verse 9, kapupuotan kayo ng lahat. Dahil sa akin at isasakdal upang iharap at patayin. Hallelujah. Ano pong ibig sabihin kapag po na decision na nyo yung one word religion, isa na lang yung reliyon sa buong mundo, na ito po ipapasa na sa September ng Vatican, magsasama na po, hallelujah, ang lahat ng reliyon. Ito po yung pahiwatig na lalabas po ang Antikristo. Maraming magpapanggap na propeta. Sabi nga po, ay inuulit ko lang po ang nakasulat. At ang kasamay lalaganap, ano pat man lalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas siya ang maliligtas. So doon na lang po muna. Ibig sabihin, ang mananatili doon sa time na yon, ng crisis na yon, yung pandemic na yon, yung tinatawag na kapighatian na yan o persecution na yan, ang mananatili hanggang doon sa dulo, siyang maliligtas. Ano pong ibig sabihin? Pagtitiisan, pagtsatsagaan, isasakripisyo, yung pinagdadaanan natin yung virus na yan, tapos meron na naman, sabi nga, birth pain. Kayo pong mga minamahal namin kababayan, lalo't nagkaanak, alam niyo pong aking ibig sabihin. Pag sinabing birth pain, pag nagsimula na pong mag-labor, yung buntis, manganganak po siya, hindi po yan titigil hanggat hindi may luwal yung bata. Pag sinabing hindi titigil, talagang masakit po yan, magsisigaw, diretso po yan, may nagle-labor po lang, impact 24 hours. At minsan, pag hindi lumabas po yung bata na yan, kailangan biyakin yun siya, nilabas po yung bata. Kasi there's a certain time lang, dapat 9 months lang yung sanggol sa loob ng sinapupunan. Dahil pag lumampas po siya doon, mamamatay po yung mag-ina. Dahil tatay yung bata, malalason po silang dalawa. So, in everything there is season, there is time. Hallelujah. Glory to God. Na kung saan kaya binanggit ng Galatians 6:9, huwag kayo magsawa sa panahon ng paggawa ng tama, pagtulong, sapagkat sa sapat na kapanahunan kayo ay tatanggap ng reward. Kaya hindi lahat po tayong tigil, nagtuturo ng salita ng Diyos, tumutulong sa ating kakayanan, nagsisikap, hallelujah, dahil nga binigyan tayo ng Diyos ng regalo ng time. Saan po natin ginagamit yan? So ito namang persecution na yan, hallelujah, na mga kapighatian na yan, tinatawag na kahirapan na yan, hallelujah, sabi ng Panginoon, ay meron siyang certain time at manatili ka dyan, sabi niya, magpakatatag ka dyan, huwag kang bibitaw dyan, huwag kang tatalikod dyan, sapagkat
kasama ka sa maliligtas. Kasi after that po, ng persecution, dadating na po yung great tribulation. Pag sinabing great, mas matindi na tribulation. Mas matinding kapighatian. Actually, pag sinabing matindi, ang propeta Daniel, sabi niya, sino makakatagal? Pero ang kagandahan nun, doon sa dulo ng persecution, sa dulo ng tribulation, bago pumasok yung great tribulation, dalawa po kasi tribulation, yung great at saka yung tribulation lang. Pag sinabing yung great, ay yung nga, dakila, matinding kahirapan. Sa ngayon, kahirapan lang ang binabanggit. Kahirapan pagkain, kahirapan walang gamot sa COVID na yan, kahirapan hindi makalabas, kahirapan hindi makapagtrabaho. Pero pag sinabing matinding kahirapan, parang sinasabi ng Biblia, wala nang kakanin ng tao. Kaya sa Old Testament, kinakain nila ang mga anak nila. Inuluto po yung anak nila. Hallelujah. Sana wag mangyari sa ating mga buhay. Pero kaganda noon, sabi niya, darating ang Panginoon na hindi nila inaasahan. At tapos, alam nyo na, parurusahan niya ang masama. Parurusahan niya itong mga gumawa ng kalokohan na yan, virus na yan. Ay, hanggang hindi po kayo garantin. Okay. Buksan niyo lang po mga bankers. Uso po sa Amerika. Bankers, kinabing bankers sa ilalim ng lupa. Parang condominium. Siya mawawasak. Hindi siya mawawasak. Kung bili. Sa Pilipinas, wala pa po niya. Anong ibig sabihin? Inahanda po nila kanilang buhay sa hinaharap. In fact, pinaplanong lumipat sa planeta ng Mars. Pwedeng mabuhay. Ang mundo ay sinisikap po niya lahat kung anong pwedeng kanyang kaligtasan. Pero si Jesus po ang nagsabi, mararanasan niyo yung kahirapan. Mayroong siyang hangganan. Dadating ang Panginoon, kukunin niya yung tiis na nagpalataya, naniwala, hindi. Umanib sa tinatawag na Antikristo, mga lumaban, na lumapastangan sa Diyos. Kasi meron po kasi, dito yan, gawa lang ng tao yung Biblia na yan, kalokohan yan, ayun lang. Natatawa kong kalokohan ang salita ng Diyos. Siguro isa na po ako sa naloko. Kasi nung aking kapanahon, wala po ako sa Panginoon, wala po ako sinisiro. Wala ako sinisino. Pag ako'y nasa impluensya ng alak. Sarili kong ina, nangangatal, nanginginig, nasa ilalim po ng lamesa, takot na takot. Nanay ko po yun. Pag ako po'y nasa impluensya ng alak, wala ako sa Diyos. Wala ako sinisino. Wala akong kinikilala. Sarili kong nanay. Natatakot, umiiyak, nanginginig po yun. Lumulusot sa ilalim ng lamesa, tatago po yun. Kaya po lang ako'y na-born again. Actually, kaya ako na-born again sa matinding kaso. Problema dito sa Pilipinas, ayaw ko makulong. Apply ako sa Saudi Arabia, tinakasan ko yung kaso. Pagdating sa Saudi Arabia, dahil siguro hindi mo talagang masamang tao, biktima ako ng lipunan, kahirapan, hallelujah, walang mag-encourage na sa akin na tatay, sa para si tatay dumangan ay dugo sa kanyang magiging ama. Dahil wala din siyang natatag na naghuhugutan, maalay na ulila, talamak sa bisyo at kasalanan, sa alak na aking minana. Kaya sa sobrang bisyo na yan, ako'y nakalos tayo ng pera para ako'y kasuhan ng estafa. Tinakasan mo yung problema, punta ako ng Saudi Arabia. Hallelujah. Pagdating doon, binayaran ko yung problema yan, financial, na itagla yung kaso, tapos nayaya ako sa Bible study.
Tinanggap ko si Yesu Cristo, naging biblical ang buhay ko. Kung sinabing biblical, hallelujah, kung sinabi ni Jesus, ginagawa ko, sabi niya, magpakabanal ka, ayusin mo buhay mo, magpatawad ka, huwag mong mayabang, no? Mahalin mo ang iyong kapwa, galang mo ang mga magulang. Kaya nang umuwi ako from Philippines, galing sa Saudi Arabia, ibang-iba buhay ko. Kaya may isama ko ang aking magulang, mga kapatid, sa Panginoon. Mga kapatid ko ngayon, may mga pastor naglilingkod. Ang buong anak ko po ay naglilingkod sa Panginoon. Walang nagbibisyo, walang masinggero, walang naninigarilyo, walang magmumura sa loob ng bahay ko. Hallelujah. Naglilingkod. Kung sasabihin nyo hindi totoo, Biblia, patunayan niyo po sa akin. Bakit wasak ang aking mga pinsan, mga kamag-anak? Hindi na po ako gagamit ng ibang tao. Mga pinsan, kamag-anak, lahat namamatay sa TB, tuberculosis, kasi mga suri po yan, generational curse. Mga pinsan ko sa labas na hindi ko kilala ang mga nanay nila, pero kilala ko ang mga asawa nila. Maraming mga asawa, ang mga uncle ko. Magulong buhay. So, sasabihin ng hindi totoo ang salita ng Diyos, buli na po para kayo makumbinsin ninyo. Dito gumanda ang buhay ko, dito umayos ang buhay ko, dito umayos ang pamilya ko, inibot ko maraming bansa, iba't ibang bansa, dala ko Biblia, nangangaral ako. Hallelujah. So, samantalang ako po ay drop out sa eskwela. Hindi po ako makatapos ng aral, hindi ako aral na tao. Hallelujah. Tapos sasabihin niyo po hindi totoo. Ngayon, yung aking sinishare sa inyo, saan ko ginamit ang kapanahonan ko. Kaya sabi ko, sayang, sana noon pa. Kaya minsan ngayon, mayroong mga imbitasyon na uli sa ibang bansa. Pag alam nila yung edad, sabi na, dumating ka na lang dito, bandang November, malamig. Kasi pag dumating ka ng Agosto rito sa India, sabi nila, sa India po, pag sobrang init, namamatay ang mga tao, bumubulog ka sa karsada sa sobrang init. Alam niyo po, pag maedad ka na, medyo nagbabago na po buhay. Ang bata, initan, walang damit, nagbabasketball pa po yan. Pawisan, tagaktak, malakas, bata kasi. Ang matanda, maglakad dito hanggang doon, inihinga, luupo saglit. Hallelujah. So, ibig sabihin, there is season, there's at lakas. So, ngayon, bata-bata ka, may pera ka, saan mo ginamit, ginastos yung pera mo. Hallelujah. Siguro, puro bastos dito, bastos doon, tapos biglang dumating yung pandemic, walang pera. Tapos magsisisi, sana noon, nag-ipon ako, sana noon, huli lang lahat kapatid. Nag-recover kaya. Paano ka magre-recover? Dahon ka sa utang, sira buhay mo, iba-iba yung sinasama mo. Marami tayong kilala, iba-ibang mga tatay ng mga anak nila. Ang gulit po kapatid. Hindi po ako umahatod ang sinasabi ko. Ang sabi ng Panginoon, kailangan mangyari ang lahat ng ito. Ang alin, magiging magulo po ang mundo. Actually, sabi ng Timothy chapter 3 verse 1, sa huling araw, time, magiging, hallelujah, palalo ang tao, suwain, walang respeto, walang galang, mayabang, makasarili. Ang sabi ng 1 Timothy chapter 3, o bigyan ko po kayo ng idea para malaman nyo kung ano aking dinidiscuss. Hallelujah. Glory, 2 Timothy chapter 3 verse 1. Pakinggan niyo po mabuti mga kapatid. Tandaan niyo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ilan po ang napatay sa Pilipinas na hindi naabutan po ng rasyon? Konting bigas, dalawang sardinas, binabaril. Hallelujah. At ang mga tao magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapangalipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob, napastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, mamumuhi sa mabuti. Hindi lamang yan, sila'y magiging taksil, walang taros, palalo, at mahilig sa kalayawan, sa halip sa mga bagay na ukol sa Diyos.
Pag sinabi pong kalayawan, mas gusto ko po yung tinatawag na, ay, hallelujah, makabili ng mamamahal ng milk tea, hindi makabili ng Bible. Makabili po ng mamamahal na cellphone, hindi po maibigay po yung oras sa Panginoon. Dahil nga pong sabi diyan, magkukunwari silang may pananampalataya na hindi makikita sa buhay ang kapangyarihan nito. Ang sabi nga, iwasan mo ang mga ganitong tao. Tingnan niyo po yan. Nasa Biblia po mga kapatid. In fact, may karanasan kayo, inutangan kayo, hindi kayo binayaran. Alos magwala kayo. Ninakawan kayo, linoko kayo, in-scam po kayo. Alam niyo po ang aking sinasabi, pinangakuhan kayo, nagmahal kayo, iniwanan kayo, masaktan kayo. Alam niyo po ito, punta po kayo sa mga ako minsan kasi napadaanan ko yung tulpo in action. Saglit niyo pong maghapon panoorin tulpo in action, nasko po, ang dumi po ng mundo kapatid. Yun po ang aking tinutukoy. Yun po ang aking binabanggit. Alam mo po ang aking sinasabi. So ngayon, ano po ibig ko sabihin? Ako ba ay maghuhusga, humatulindi ang aking ibig sabihin? Saan natin ginagamit yung regalong oras ng Diyos sa atin? Sa atin. Lalo po ngayon, nasa pandemic tayo, walang trabaho. Trabaho, bawal lumabas, limitado, walang mall, walang sine, walang etc., walang bla bla bla. Nasa maghapon ka sa bahay, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Tapos biglang ngayon dadating yung kahirapan, pagsubok na matindi. Mahina ang iyong pananampalataya na Diyos lang ang pwedeng tumulong. Hallelujah. Kaya nga, may blessing yung pandemic na ito. Paano? Nasa bahay ka. No, magpakalalim ka sa Diyos. Yung atraso mo sa Panginoon, ibawi mo. Yung tinatawag na babawi ako. Sa ang area, sa prayer, fasting, devotion, upang pag dumating yung grabing salot, may ilalaban ka. Yan ang sinabi ng Matthew 25. Limang dalaga na matalino at 5 dalaga na mangmang. Dumating yung lalaking ikakasal, yung 5 hindi nakapasok, yung 5 nakapasok sa kat. Ang sabi doon, lagi kayong handa, hindi nyo alam kung kailan ang pagparito ng lalaking ikakasal. Bakit? Sino ba yung lalaking ikakasal? Si Jesus. Sino pa kakasalan? Ng simbahan. Ang sabi ko ng aklat po ng Revelation 22 verse 17. So, may time po. May time. Ang palito Bihanes, kanina umaga nagpipray ko, Lord, sana kahit mga 50 to 100 years, huwag ka munang bumalik. Pero meron po sinasabi ang mga magaling na may babagsak na malaking bato sa mundo. Di lahat po ang mundo, may big one, may the big one na earthquake. Hahatiin na Pilipinas. At ngayon, yung China at saka yung Amerika, diyan po sa South China Sea, magugot po ngayon ng Amerika. Diyos ko po, ay hallelujah. Ano ilalaban mo dyan? Ano magdarna ka dyan, mag-superman ka dyan, Captain Marvel ka dyan, Captain America. Imposible po. Nasa mundo po tayo. At ang problema, buong mundo po eh. Gusto mo pumunta ng Singapore, walang airline. Kung may pera ka, gusto mo pumunta ng... Hindi po pwede. Wala kang lalabasan, kapatid. Hallelujah. So, ngayon ibig sabihin, magpalakas ka sa Panginoon dahil binigyan ka ng time ng Diyos, regalong oras, ito yung time. Kaya nga meron tayong prayer and fasting. Hallelujah. At meron tayong everyday devotion. Ano ka ba yung mapalad ko? Mapalad po kayo. Alam mo po yung mga nagpaalot batang bata na kung saan naglilingkod sila kahit pa paano. Hallelujah. Biglaman kong dumating yun, kasakdalan ng oras, sabi nga ng Panginoon, hallelujah, mapalad ang nakahanda. Hindi po ako nanatakot, pero sinabi ng Diyos, siya po nagsabi, kailangan maganap ang mga bagay na ito. Walang shortcut, ang sabi niya. Wala kayong iiwasan, hindi makakaiwas ang buong mundo. Mangyayari ito, dadaanan ka nito. Hallelujah. Kahit tumabi ka rito, dadaanan ka.
Natatawa lang po kasi meron mga tayong matigas ang ulo mga tao. Hallelujah. Sa bagay. Glory to God. Ang aking pong sinasabihan, yung mga tao lang po naniniwala sa Panginoon. Marami, sabi nga niya doon, marami mamumuhi sa inyo, kapupuotan kayo, papatayin pa nga kayo, sabi ni Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Hindi po ito pananakot, kundi po ito ay pagpapaalala na nakasulat po. Ang sabi ng Panginoon, hindi ako sinungaling. Kailangan mangyari ang mga ito. Pero manatili hanggang wakas siya ang maliligtas. Kaya tayo po nagpapalakas kasi binigyan lang po tayo ng sapat na tayo ng Diyos dito, mabuhay dito sa lupa. Hallelujah. Binigyan lang tayo ng certain time. Lahat naman po ay aabot dun. Wala. Kasi po, yung Biblia, wala pong permanente sa nakikita. Lahat po na nakikita niya hindi permanente. Mga minsan babasahin mo din sa Matthew 24, matatakot ka talaga. Magbubungguan po yung mga earth, mga ano mangyayari po, diba? Para sa kawatis na nawasan. Nasa ng tao, yung mga nanak ng Diyos, kukunin niya sa another realm, yung tinatawag na paraiso, heaven, napakaganda. Actually, may nakapako doon sa kanan ng Diyos. Panginoon, nalalaanin mo naman ako pag nasa heaven ka na. Ngayon, din isasama kita. Ano yung bulakan? Ano yung scripted? Ano yung pelikula? Oh. Yung sabi na nasa kabila, hindi totoo yan. Kung Diyos ko, ibaba mo kami rito, pati sarili mo ligtas mo. Ngayon, yung matalino tayo, saan ka? Saan ka susugal dito? Yung gumawa ng himala, kagalingan sa buhay ko, pinagaling ang buhay ko, inalis yung buhay ko, hindi mo paniniwalaan. Nakakita ng maraming himala ang mga tao ng kapanahon ni Jesus, tapos pinako siya sa krus. Kaya lang sila nagwawala doon at meron nagrarally, pako sa krus, pako sa... Ang sabi ng Bible, binayaran siya. Sinuhulan na magwala. E ngayon, nasa atin po ngayon mga kapatid. Lahat po ng sinyalis nandiyan na. Ayaw ko pong pagtakpan, o ayaw ko pong konsintihin ang sinasabi ko, ako'y lingkod ng Diyos, sabi ng Panginoon, ipangaral mo ito, pakalalahanan mo sila, palakasin mo sila, pagsabihan mo sila, kaya sinasabi ko po, pinapaalalahanan ko kayo, pinapalakas ko kayo, pinagsasabihan ko, tinuturuan ko kayo. Hallelujah, ang sabi po ng 2 Timothy, chapter 2 verse 4, in season or out of season, preach the gospel, encourage them, teach them, rebuke them. Hallelujah. Kung magalit po kayo sa akin, inulit ko lang po nakasulat. Pero in my conclusion, mga kapatid, may oras pa na natitira, bumawi tayo sa Panginoon. Ibigay yung para sa Diyos, ibigay yung sa Panginoon, maging problemahin yung kakanin sa siya mismo nagsabi, Diyos, unahin niyo ako, ang lahat, itutustos ko sa iyo. Yun ang nakakapagta. Hallelujah. Na nagpatotoo mga kapatiran, parang naging blessing pa yung pandemic. Sumobra pa nga raw nagtabaan pa nga daw. Nagkalang walang trabaho. Sumobra pa raw yung pagkain, may blessing pa. May share pa yung gospel sa pamilya. So, this morning kapatid, may oras pa. Kahit pa paano, may natitira pa. May paglingkod natin sa Panginoon. Kung hindi pa dumating ang Lord ng 20 years, 30 years, 40 years, asawa pa yung mga anak ko, makikita ko yung mga apo ko. So be it. Pero every time, naka-ready po. Hallelujah. So I hope na-encourage po kayo rito the gift of time sa inyo ginamit ng oras. Saan? Sa prayer, sa devotion, sa tulog, sa walang kabuluhan, saan? Hallelujah. Glory to God. Kaya sa mga ito ay encourage mga kapatid. Bumawi tayo. Bumawi tayo. Bigay natin yung sa Panginoon, paglilingkod sa Lord. Kung may naalala kayo na nautangan, gawin nyo ng paraan. Pati patawad, ito yung utang ko sa Lord. Bumawi ka talaga. May oras ka. Panginoon, matagal po akong dinali, wala akong naging devotion ng aking prayer life, nabawi ko.
Fasting po ako sa patawad sa mga traso ko. Hanggat may time pa, kapatid. Hallelujah. Glory to Jesus. Kung meron tayo mga naalalang, mga napabayaan, mga mahal sa buhay, mga anak na naabando o sinaktang mga tao, hindi tayo nagpapalala. Hanggat may time pa. Isipin natin ang ating mga traso. Hanggat may time, kapatid. Hallelujah. Kung ikaw ay kabataan, may problema ka sa nanay mo, sa tatay mo, ikaw naman magulang, may problema ka sa pamilya mo. Hallelujah. Sa umagang ito mga kapatid, lalo sa simbahan, minsan may mga kakapatiran, lipat ng simbahan, lumipat doon, lumipat dito, may sama ng loob, tampo mag-recover na po kayo. Mangingi na po kayo ng tawad, lalo yung mga naghati ng simbahan, yung split and charge. Lahat po yan lahat po yan. Tayo po ay mananagot sa Panginoon. May mga posisyon sa simbahan hindi po ginamit, mga leader ng church. Ay, hallelujah, patawarin tayo ng Lord. Hanggat may time pa, kapatid, binibigyan pa tayo ng time ng Lord na nananagot tayong lahat sa Panginoon. Sapagat ang sabi ni Solomon, ang lahat ng ito sa chapter 12 Ecclesiastes, alalahanin mo ang Diyos dahil mag-aharap kayo, magkikita kayo, magsusulit ka sa Kanya. Sapagat ang sabi ng Bible, lahat ng tuhod luluhod, maging sa demonyo, si Satanas, hindi makakaligtas po sa Diyos. Diyos po yun eh. Si Satanas, ano lang po yan, likha lang po yan. Wala po yung power, walang kapangyarihan. Magkakapower lang po yan sa mga taong gusto pong pasakop sa Kanya, pero tayo sakop ng Panginoon. Hallelujah. Kaya pag nababasa ko yung weapons forms against you can prosper. Sa Tagalog, walang sandatang nalikha. Ata ng COVID na nilikha yan para patayin ang mga anak ng Diyos. Hindi mangyayari yun. Kaya sabi ng Diyos, walang anumang nalikha na sandata pwede bumatay sa. Covered po tayo ng dugo ng Panginoon. Nabakunahan po tayo ng Holy Spirit. You have been sealed of the Holy Spirit, sabi ng Ephesians chapter 1 verse 13. Kaya tayo mo may bakuna na sa banal na Espiritu Santo. Hallelujah. By the blood of Jesus, lalampas yung angel of death. Ay, napakabuti po ng Panginoon. Kapatid, kung alam mo lang kung ano sinasabi. Alam mo lang po kasi basta this morning, minsan pa, lalahanin natin ang Panginoon. For Sunday po ngayon, may communion tayo, ginagawa natin. Tapos sabi niya, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ano po yun, nung siya ay mapako sa krus na parang pag tayo ay tumatanggap ng communion, yung tinapay at saro, pinapaalala ng Diyos, ito yung ginawa ko. Insulto sa akin na hindi ko kayo iligtas. Na ako'y hinubaran sa krus, sinaktan, pinagmumudmud, pinagpapalo, pinako doon, tapos walang mangyayari sa inyo. Para sasabihin natin, kalokohan yung ginawa ng Panginoon. Pero sabi ng Biblia, hindi po kalokohan yun. Yun ang isang sinyalis, dinigtas tayo ng Lord. Kaya sabi nila, pagtagumpayan ko na, it is done, it is finished. Kaya, tinanggap natin yung grasyang yun, tayo naligtas, kaya tayo niyon ay maglilingkod. Glory to God. So kayo po nakahanda sa communion. Kumakan po natin mga tinapay, kailangan po natin gawin ito. Inaalala natin ang Panginoon. Sapagkat sinabi niya, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Nawakan niya yung tinapay, biniyak ito, sabi niya, Ama, salamat. At sa umagang ito, pinapasalamatan namin sa Panginoon na ang tinapay nito naging pagpapala sa aming mga buhay. Palakasan mo pa ang aming katawan, makapaglingkod pa kami, habaan mo pa ang aming buhay, bigyan pa kami sapat na panahon pagkakataon, makapag-recover sa lahat po ng aming pagkukulang at kalabisan sa iyo. Salamat po sa iyong kabutihan sa pagkakataon. Tinanggap mo kami bilang iyong mga anak, kung aming dalangin na mga sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Tanin po natin.
po natin ang mga sarong na nalangin tayo. Sa namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ganito pong kaparaanan, naalala po namin ang Panginoon nang siya po ay sugatan, hubaran, saktan, ipako, ipahiya upang kami po ay mapatawad. Siya namatay para kami po ay mabuhay. Siya po ay napabayaan sa krus upang kami ay hindi mapabayaan at malingat. Napakabuti mo. Sa iyo pong dakilang na regalong binigay sa amin ang Panginoon sa Kristo. Salamat po. Turuan mo kaming laging mabuhay sa iyong salita, maging matatag, para kasi mo po kami, hayaan mo magawa pa namin ang iyong mga pinagagawa. Salamat sa mga kapatid ko nandun ko. Pagpalain mo sila at kung sino man mayroong karamdaman sa kanila sa oras na ito, sinasalita ko sa iyong makapangyarihang pangalan. Silang lahat ay magsisigaling kasi manglilingkod pa sila. Sila pa ay pahahayag ay ang ginawa na kabutihan sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Ama. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen po na. Hallelujah. Salamat po, Lord. Mga kapatid, mabuti ang Diyos. Mahal kayo ng Panginoon. Maglingkod kayo habang may panahon. Mag-record, bumawi. Kaya may salitang babawi po. Bumawi tayo sa Lord. Ba't may oras pa? The gifts of time, hindi habang panahon nasa yan. May puputol yan. Puputol yan. So, ibig sabihin, kung mayroon kang karamdaman ngayon, kahirapan, mapuputol yan. Kaya nga may gifts of time. Kaya napakadakila. Ang Panginoon, binigyan tayo ng regalo ng oras. Gamitin natin sa tama. Oras ng kalakasan, oras ng promotion, magandang kitaan, magandang sweldo, gamitin natin sa Lord. Yung karunungan, gamitin natin sa Panginoon. Alam niyo, kung ako'y aral lang tao, lalo't magaling sa English, lahat ng imbitasyon ko sa Amerika, babalikan ko sana. Kaya lang, takot ako. Pagdating sa English, delikado. Gabyado na ako. Kaya lang, wala akong magawa. Kaya tama eh. Ang sabi ng Revelation 3, dahil naging tapat ka sa akin, kahit konti lang alam mo. Sabi sa verse 10, my favorite verse, my life verse. Sabi na, Revelation 3:10, at dahil tapat ka sa akin, iingatan naman kita sa pagsubok na mangyayari sa buong mundo. Kaya alam mo, lahat kayo naniniwala sa akin. Sinasabi ko, akma sa salita ng Diyos, buhitan mo na yan. Revelation 3:10, iingatan ko kayo sa panahon ng pagsubok na mangyayari sa buong mundo. Kaya may darating na pagsubok, pero tayo, safe tayo. So may the Lord will bless you, may the Lord will keep you, may the Lord will make His face shine upon you, and may the Lord will always be gracious to you. God bless you in the name of the Father, of the Son, and the Holy Ghost. Amen. So if you want to send your mga being faithful sa inyong mga handog, mga ikapun, ako, hindi ko kayo dapat tutusin sapagkat ang Banal na Espiritu Santo, sabi, hindi na kayo dapat turuan ng iba. Ang Banal na Espiritu Santo magtuturo sa inyo. Hilingin niyo sa Lord, Lord, paano po ako makatulong sa simbahan? Paano ako makatulong sa pagpapalaganap ng gospel? Paano ako makatulong? Hallelujah. Hindi naman manggagaling sa bulsa mo. Pag nag-pray ka, padadala sa iyo ng Diyos, tapos gagamitin niya yan. Sapagkat ang sabi ng John 3:27, walang tatanggapin ng tao, malibang ibigay ng Diyos. Kaya may plano kayo mag-online business ngayon, dahil may ito yung sikat ngayon, hingin mo sa Lord. Hallelujah. Wala daw tatanggapin ng tao, malibang ibigay ng Diyos. So, lahat kayo nagplano na mag-tutorial sa online, lahat ng yan, sideline, whatever, e-commerce na yan. Ang Diyos, pag ito'y hiningi mo, Lord, bless mo ko sa area nito para makatulong mo sa gawain. Sapagkat, yung oras na pinili ng Panginoon, ginamit mo sa Panginoon. God bless you. To God be the glory. Shalom sa lahat po ng nanonood ng Revelation TV. Pagpalain kayo ng Panginoon. Hanggang sa muli, kita-kita po tayo.
Thank you for joining us this morning. By God's grace, we hope you are empowered. Share God's message for you on Facebook and share this live stream to your friends and family members. We would also like to hear from you. Send your prayer requests and connect to your leaders and pastors. Moreover, we want to know your testimonies and breakthroughs during this ongoing community quarantine. Follow us and watch live streaming every Sunday. Thank you and God bless.